Naging sentro ng kontrobersya noon ang isang sitio sa Surigao del Norte na dating pinamumunuan ni Senyor Aguila. Makalipas ang 2 taon, kumusta na nga kaya ang mga residente na nakatira sa sitio Kapihan? Magbabalita, Simon Gualvez. Bigay todo, makulay at masaya. Ganyan ang ipinakitang sayaw ng mga kabataan ito sa Socorro, Surigao del Norte. Sa ika-65 founding anniversary ng bayan, sumali muli sa mga presentation ang grupong Omega de Salonera. Sila ang performing arts group ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na dating pinamumunuan ni J. Renz Kilario na nakilala noon bilang si Senyor Aguila. Naging kontrobersyal ang samahan noong 2023 na inimbestigahan pa nga sa Senado dahil umano sa ilang pang-aabuso. At kahit patuloy pang nililitis sa mga kaso na nakahain naman sa Regional Trial Court sa Dapa, Surigao del Norte, unti-unti na raw nagbabalik normal ang sitwasyon sa bayan ng Socorro. Pag may mga activity kami, lalo na yung mga presentation kasi pang world class sila. Sila yung namin, ma-hire. O kasi iba yung performance nila. Malaking tulong sa gobyerno namin. Kasi pag pag ang mga tao nagkakaisa, talagang malaking impact yon. Nung unang mabisita namin ng bayan ng Socorro 2 taon na nakararaan, tila ghost town pa ang ilang kalye matapos mawalan ng mga residenteng piniling pumanik sa sitio Kapihan. Malayo sa sitwasyon ngayon kung saan marami na uling tao sa poblasyon. Sabi pa ng lokal na pamahalaan, nagbalik eskwela na mga kabataang kasamang pumanik sa bundok. Inalis na rin ang ilang paghihigpit sa mga residenteng miyembro ng SBSI. Isa sa mga naging mainit na usapin noon tungkol sa pagpanik sa bundok ng mga miyembro ng SBSI ang hindi basta-basta pagpayag na makalabas sila mula sa sitio Kapihan. Bagay na inalis na mula ng maungkat ang issue, kaya marami na muli nakabalik dito sa sentro ng bayan. Tumanggi na muna magbigay ng pahayag ang liderato ngayon ng SBSI. Pero kasama ang mga taga-sitio Kapihan, nakiisa naman ang lahat sa tinatawag na Harog Festival, tampok ang kanilang pagkaing naging simbolo raw ng hinabangay o pagbabayanihan sa bayan. Marami kasing grupo at bahay-bahayang naghanda ng harog at lahat ng mga residente rito ay libreng nakakain, bitbit ang kani-kanilang mga container. Pag may hinabangay, yung harog yung number 1 na pinapa-snacks ng mga trabahante. Pag may magpatayo ng bahay, yung may-ari yung sa kanila yung materials lang, free yung labor. For 1 month. First time ring nagdaos ng International Bukas Grande Half Marathon sa isla na sinalihan ng mahigit 700 participants mula sa iba't ibang rehiyon. Pagkatapos ng takbuhan, hindi pa rin nawala ang tsibugang inihanda ng mga taga-Socorro. Gusto naming ipaalam hindi lang sa buong Caraga, sa buong Pilipinas, sa buong mundo na ang bayanihan ay talagang buhay na buhay dito sa aming bayan. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH.